Let's pray po. Panginoon, maraming salamat po sa umaga ito. Salamat po sa presence niyo po, Panginoon. Salamat sa presence ng bawat isa, Panginoon, na narito. Lord, we pray po, Panginoon, as we worship you ngayong araw na to, Lord, kayo po yung manguna. Kayo po ang magparana sa bawat isa. Lord, continue to flow with us, all, Panginoon, yung spirit niyo po, Panginoon. And Lord, we pray po, Panginoon, na aming worship team, ang worship leaders, si BJ, backup singers, instrumentalists po, Panginoon, Lord, dancers po, Panginoon, continue to anoint them po, Panginoon, na sa aming papupuri na magmumula sa kanila, Panginoon, yung anointing po, Panginoon, na mag-flow sa buong congregation po, Panginoon. Salamat po sa umaga ito, Panginoon. Salamat din po sa buhay ni Pastor Jess na gagamitin niyo po para mag-share ng word niyo. Kayo po patuloy mag-anoint sa kanya, Panginoon. Tago niyo po siya sa inyong likuran, Panginoon, as He speak po, Panginoon, ang inyong word. Lord, kayo po yung makita, kayo po yung magparanas po, Panginoon, at mag-penetrate po sa aming puso, sa aming heart po, Panginoon, bawat words na isasalitain niya po, Panginoon. Salamat po, Panginoon, and we ask po prayer po, Panginoon, para sa mga kapatid po namin na wala pa po. Lord, kayo po patuloy na mag-guide sa kanila, sa kanilang pagpunta dito, Panginoon. Lord, maraming salamat sa umaga ito. We ask po, Panginoon, yung anointing sa bawat tatayo sa umagang ito. Kayo po patuloy na mag-anoint po, Panginoon, mula sa aming opening prayer hanggang closing prayer and benediction. Kayo po, Panginoon, na magparanas po, Panginoon. We thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. Check. Amen. Hallelujah! Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Maaari po pa tayong sumigaw ng malakas na hallelujah. Hallelujah! Sapa! Hallelujah! Ayan. Bago po tayo magsimula, sabihin niyo po muna sa inyo mga katabi. Kapatid, mabuti naman inuna mo ang Diyos. Kaya't sabay-sabay tayo magpuri sa Kanya. Amen! Hallelujah! Umaga, tanghali, sa gabi purihin ka. Sa malakas na tinig. Umaga, tanghali, sa gabi purihin ka. Minsan pa umaga. Umaga, tanghali, sa gabi purihin ka. Let's declare. Umaga, tanghali, sa gabi purihin ka. Walang oras na pipiliin upang ikaw ay purihin sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito. Tunay na pagsamba ang alay ko. Minsan pa umaga, tanghali. Umaga, tanghali, sa gabi purihin ka. Umaga, tanghali, sa gabi purihin ka. Walang oras na pipiliin upang ikaw ay purihin sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog. Pagsamba ang alay ko sa malakas nating tinig. Umaga, umaga, tanghali, sa gabi purihin ka. Umaga, walang oras na pipiliin upang ikaw ay purihin sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito. Tunay na pagsamba ang alay ko. Umaga, tanghali, sa gabi purihin ka. Umaga, tanghali, sa gabi purihin ka. Walang oras na pipiliin upang ikaw ay purihin sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito. Tunay na pagsamba ang alay ko. Sa huling pagkakataon,
karapat-dapat ang ating Panginoon sa pagsambang ito. Walang oras na pipiliin upang ikaw ay purihin sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito. Tunay! Sabay-sabay nating awitin, paglilingkuran. Lilingkuran, laging hahanugan ng papuri. Sabayan natin ang konting sayaw. Paglilingkuran, laging hahanugan ang Panginoon. Sabay nating ideklara. Okay, buti ng Panginoon. Okay, buti ng ating Diyos. Okay, buti ng ating Diyos ay laging sapat. Laging tapat. Di nagkukulang. Siya'y tapat. Kailan pa man paglilingkuran, laging hahandugan ng papuri at pasasalamat. Paglilingkuran, laging hahandugan ang Panginoon. Sa malakas nating tinig, paglilingkuran, laging hahandugan ng papuri. Paglilingkuran, ang Panginoon. Minsan pa, sabay-sabay nating deklara na kay buti-buti ng ating Panginoon. Okay, buti. Okay, buti ng Panginoon. Sa malakas nating tinig. Okay, buti ating Diyos. Laging sapat. Laging sapat. Di nagkukulang. Tapat. Tapat. Kailan pa man. Laging hahandugan ng papuri. Paglilingkuran, laging hahandugan ang Panginoon. Hey, hey, hey. Paglilingkuran, laging hahandugan ng papuri. Paglilingkuran, ang Panginoon. Minsan pa, paglilingkuran, laging hahandugan ng papuri at pasasala. O paglilingkuran, ang Panginoon. Jesus, ang Panginoon. Jesus, ang Panginoon. Jesus. Hallelujah. Minsan pa po yung nagmumula sa ating mga puso
na tayo ay handang-handang paglingkuran ng ating Panginoon. Sabay-sabay po nating ideklara sa ating mga buhay. Paglilingkuran, laging hahandugan ng papuri at pasasalamat. Sa malakas nating tinig, sabay-sabay nating ideklara. Lingkuran, laging hahandugan ang Panginoon Jesus. Sa huling pagkakataon, paglilingkuran, paglilingkuran, laging hahandugan ng papuri at pasasalamat. Paglilingkuran, laging hahandugan ang Panginoong Jesus. Hallelujah! Palakpak po sa nag-iisang Diyos na buhay, na handa nating paglingkuran. Hallelujah! Patuloy po tayo sa pagpupuri sa ating Panginoon. Sa umagang ito, ano man po ang ating mga dalangin sa ating mga buhay, ano man po ang ating mga iniisip, ano man po ang ating mga dalahin, pag po ating itong isipin po muna natin ay ang pagpupuri, pagpapasalamat sa ating Panginoon. Hayaan natin na ang Diyos ang bahalang kumilos sa ating mga buhay. Hallelujah. Nandito ang ating Panginoon, sa ating mga papurit pagsamba. Umawit tayo mumula sa ating mga puso. Hallelujah. 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 O Diyos, purihin ka, ika'y sinasamba, inararangalan, itinataas, dakila mo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O Diyos, purihin ka, ika'y sinasamba, pinararangalan, itinataas, dakila mong ngalan. Mga kapatid, ito ang gusto ng ating Panginoon, ang maitaas siya sa ating mga buhay. Kaya ngayong umaga, patuloy tayo sa pag-awit at pagpupuri sa Kanya. Sa lahat ng panahon, sa malakas nating tinig, may pagkakataon, aking sasambitin, aking sasambitin, aking aawitin. Minsan pa sa lahat ng panahon, sa lahat ng panahon, habang may pagkakataon, aking sasambitin, ating aawitin, witin. Hallelujah! 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 Hallelujah!
samba, pinararangalan, itinataas, dakila mo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O Diyos, purihin ka, ika'y sinasamba, pinararangalan, itinataas, dakila mo ngalan. Mga kapatid, huwag po tayong mahiya sa ating mga katabi. Maaari po nating itaas ang ating mga kamay, ibuka ang ating mga bibig para sa ating Panginoon sa lahat ng panahon, sa lahat ng panahon, habang may pagkakataon. Aking sasambitin, aking awitin. Let us sing hallelujah, 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 hallelujah. O Diyos, purihin ka, ika'y sinasamba, pinararangalan, itinataas, dakila mo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O Diyos, purihin ka, ika'y sinasamba, pinararangalan, dakila mo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O Diyos, purihin ka, kay sinasamba, pinararangalan, itinataas, dakila mo ngalan. Sa inyong hapag-atawa, sa inyong hapag-atawa, biyaya at pagpapala, kami nabubuhay sa inyong pagmamahal, katapatan, kabutihan, di mapapantay niya, dinuman, kahit saan, kailanman, nag-iisang makapangyarihan, tagapagligtas, tanging pangalan, papupurihan, sa malakas nating tinig na inyong habag-atawa. Biyaya, biyaya, pagpapala, kami nabubuhay sa inyong pagmamahal. Biyaya at pagpapala, ninuman, kahit saan, kailanman, nag-iisang makapangyarihan,
sa inyong pagmamahal, katapatan, kabutihan, di mapapantayan. Ninuman, kahit saan, kailanman, nag-iisang makapangyarihang tagapagligtas, tanging pangalan papupurihan. Sa malakas na tinig, sa inyong habag at awa, biyaya. Salamat po, Panginoon. Kami nabubuhay sa inyong pagmamahal, katapatan, kabutihan, di mapapantayan. Ninuman, kahit saan, kailanman, nag-iisang makapangyarihan, tagapagligtas, tanging pangalan papupurihan. Salamat, Panginoon. Minsan pa, ninuman, ninuman, kahit saan, kailanman, nag-iisa. Ninuman, ninuman, kahit saan, kailanman, nag-iisa. Ninuman, kahit saan, kailanman, nag-iisang makapangyarihan, tagapagligtas, tanging pangalan papupurihan. Oh, magsambit po tayo ng papuri sa ating Panginoon. Kapatid, ibuka mo ang iyong bibig para sa ating Panginoon. Nandito ang Panginoon, lumalapit sa ating mga puso. Buksan natin ang ating puso at isipan para sa Kanya. Purihin ka, oh Lord. La 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 la, yeah, 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 yeah.
Magsambit po tayo ng papuri sa ating Panginoon. Hallelujah! Purihin ka, O Diyos! Purihin ka, purihin ka. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ka. Hallelujah. Sa Diyos lamang po ang papuri. Palakpakan po natin siya. Hallelujah! Hallelujah! Malakas na palakpak sa nag-iisang Diyos! Hallelujah! Yeah! Sa Diyos lamang po ang papuri. Sumasambalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristong iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya, lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Birheng Maria, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao ng may 3 araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit na luklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat paparito, maghuhukom sa nangubuhay at ang mamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na iglesia ng Diyos, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli na nangamatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Lord, nagpapasalamat po ako kasi po nakadating po kami ng saysay sa church. At Lord, dinadalangin ko po yung mga may sakit ng ubo, sipon, sakit sa bato, sakit sa puso, at pneumonia. At Lord, dinadalangin ko po yung mga nadidistress. Sana po Lord, gumaling na po sila. In Jesus' name we pray. Amen. Yes po. So bago po tayo maghandog ng ating mga kaloob, tayo muna po ay umawit para sa ating pagbibigay. Baka magbilang Panginoon sa pagtatapat ng bulang ay nagiging sapat. Sabay-sabay natin awitin. Panginoon, sa magtitiwalat, tigilan lang, ikaw ay Diyos. Di na matatakot, di na mangangamba, pagkat sa iyong kamay ang pagpapala. Di na matatakot, di na mangangamba, ako'y iyong anak, nasa iyo'y di na matatakot, pagkat sa iyong kamay ang pagpapala. Di na matatakot, ako'y iyong anak, nasa iyo'y
Ituon po natin ang ating mga kamay natin sa ating kaloob. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Lord, maraming salamat po, Ama. Salamat po sa mga kabutihang ipinagkakaloob niyo po sa amin. Salamat sa pagmamahal na patuloy na ginagawad niyo po sa amin, Panginoon. Salamat po sa pag-iingat, sa blessing na aming mga natatanggap, Panginoon. Maraming salamat po. Lord, sa umaga ito, Panginoon, itinataas ko po sa inyo ang mga kaloob na ito, Panginoon. Nawa po, Lord, ibalik niyo po sa kanila ng siksik, liglig at umaapaw ang mga blessing na ito, Panginoon. Lord, dinadalangin ko po na ang kaloob na ito, Panginoon, ay inyo pong i-multiply, Panginoon, upang matugunan na po namin ang lahat ng pangangailangan ng aming church. Lalo na po ang aming building na doon po, Panginoon, na ikaw ay aming sasambihin at pupurihin, Panginoon. Lord, kayo na po ang bahala sa lahat ng mga pangangailangan ng bawat isa sa amin, Panginoon. Kung sino man po, Panginoon, ang kapatiran ko na wala pa pong kakayahan at walang trabaho, Panginoon, kayo po ang bahala mag-provide ng kanilang pangangailangan. Kayo po ang magbibigay, Panginoon, sa kanila ng trabaho upang matugunan ang lahat ng kanilang pangangailangan, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Muli, ito lang po ang aming sabot dalangin sa matamis na pangalanan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Good morning po sa ating lahat. Amen. Purihin po ang Panginoon. At totoong napakabuti ng ating Diyos sa buhay po nating lahat. Amen. So praise God. Kayo po ay narito ngayon. Magkakasama tayo, nag-worship. At nakikinig ngayon ng salita ng Panginoon. Amen. Salamat sa Lord. Maging sa mga nasa online ngayon, mga kapatid po natin, nakikijoin sa atin. Good morning po. Purihin ang Panginoon. Ngayon po ay mag-i-skip muna tayo sa ating pag-aaral dun sa Exodus. We're supposed to be sa Exodus chapter 26. No po? But now since we are going to have our All Saints Day, All Souls Day na this coming November 1, gusto ko pong maibahagi sa inyo to kasi marami na po talaga ang nalilito, no? But we will not focusing on November 1 na celebration kasi talaga namang ginagawa natin lahat yun. No? Hindi ko naman pwedeng kayo pigilan na pumunta ng sementeryo. No? Even I, no? Actually, kahapon nga, galing na kami doon. Bumisita na kami sa kapatid ko. No? Hindi naman natin sinasabing ano doon pa sila, but we are just remembering yung place kung saan po sila nilibing. Ilan naman po yun eh. Aside from that, wala naman po. No? We still remember those people na mahal sa atin. Para ding yung sa isang lugar na, mag-boyfriend, dati kayo nakikita doon sa tagpuan na yon. Pag pinuntahan mo ulit yun, di ba, nagbabalik yung alaala ninyo? Di ba, tama, Ate Gina? Nagbabalik yung mga alaala ng nakaraan. Ganun talaga yung sinasariwa natin eh. Kaya, I will not question if anyone goes to cemetery this coming November 1. Baka makita pa nga tayo dito. Ano po? Pero gusto ko pong bigyan ng diin ngayon kasi maraming estudyante sa atin ngayon na nag-aaral from elementary up to actually hanggang high school, ginagawa pa rin ito eh, na merong celebration yung before November 1, ano ba yon? Yung Halloween party. Gusto kong bigyan ng diin ito, mga kapatid, kasi marami pa rin sa ating mga magulang na may mga anak na we are still involved sa ganitong mga klase ng activities na ginagawa ng karamihan. Pero ano ba talaga ang tayo nating mga Kristiyano pagdating sa ganitong bagay? Saan dapat tayo naroon? Kaya ang title ng pag-uusapan po natin, Halloween, are you in or out? Pasok ba tayo dito sa Halloween na to, mga Kristiyano? O labas tayo? Are we involved in this? Isang problema rin na encounter ko ngayon, si Gavin eh. Si Gavin nag-aaral sa ngayon? Sa Cherries. At meron silang celebration. Ayan, si teacher, dati, nandun galing yan, di ba? Teacher Lian.
meron silang celebration ng Halloween. Yung mami niya, binila na siya ng costume. Nakakatakot yung itsura talaga. Sabi ko, Gavin, are you going to wear this? Napatulala siya sa akin. Tapos pinakita namin ni Faith yung mga picture na nakakatakot. Sabi ko sa kanya, what do you think about this? Takot siya bigla. Do you want to be like this person? Yun nga po yung ating dilema ngayon eh. Wala pong control sa bata kasi di ko anak. Tinuturing kong anak siya, pero still yung biological mother niya, ang hipag ko, siya pa rin may control dun eh. Pero at least, we can influence. Naalala ko si Hope, nung nag-aaral pa yata siya sa NA noon, grade 2 siya, tinanong ko siya kagabi, anak, nag-join ka ba sa Halloween noon na mga activity sa school? Yes, Daddy. Sabi niya, ganun ba? Kala ko, sabi ko, nag-join ka ba noon? Oh, Daddy, pero ang costume ko, Batman. Batman. Kaya pala, naalala ko na, ayoko nga, kasi ayoko naman talaga mag-join eh. Kaya lang napapuwersa sila. So, ang ginawa ko, binag-Batman ko na lang siya. Kaysa maging nakakatakot na zombie. O vampira, aswang, di ba? Ginawa ko na siyang Batman. Ha? Si Faith Diwata. Ha? So, ang hirap no, ang hirap talaga no, ma-compromise, no, mga kapatid. So, aralin natin maigi ngayon. I want you to educate on this part kasi may dilema talaga eh, may kompromiso talaga eh. Tayo, lalo na yung mga magulang ngayon at yung may mga tita, may mga kapatid na nag-aaral ng mga bata. Ano ang gagawin mo kapag yung anak mo, apo mo, pamangkin mo, a-attend sa ganitong klaseng gawain? Papayag ka ba o hindi? Diba? So ano ang tayo natin? Bakit yung iba, pag mga ibang ma-religion, pag sinabi nila, hindi pa pwede, labag po sa amin yan eh. Kaya nilang lumaban. Diba? Yung mga Sabadista, pag sinabi nilang hindi po pwede, labag po sa amin yan. Yung mga Muslim, hindi pa pwede, labag sa amin yan eh. Pero pagdating sa mga Kristiyano, parang okay lang sa atin. Okay lang po. Baka mabawasan ng grades. No? But this time, mga kapatid, we should know our stand on this. Dapat alam natin ito. No? Dapat alam natin kung paano natin tayuan yung ating pananampalataya. Amen? Amen. Sige, tayo po yung sandali manalangin. Panginoon, with your power, with your anointing, humihingi po kami, Panginoon, ng patnubay mo, Father God. As I speak today, Lord Jesus, ma-share po namin, Lord God, sa aking mga kapatid, Lord, ang salita mo na magpaparemind sa amin, Lord God, regarding our stand, Lord God, for this Halloween, this coming Halloween. Father, we ask for your wisdom and understanding on this. Turuan mo po kami, Panginoon, na maintindihan po namin, gawin po namin ang tama, at tanggihan po namin, Lord, iwasan po namin anumang mga bagay na mali, Lord Jesus, na hindi ayon sa pamantayan mo, hindi ayon sa kalooban mo, sapagkat kami po ay mga anak. Salamat, Lord, dahil sa oras na ito, tutulungan mo po kami, Panginoong Sus, maunawaan po ang lahat. Salamat, Lord, hinihiling po namin to na mayroong pagpupuri at pagkasalamat sa makapangyarihang pangalan po na aming Panginoong Sus. Amen and amen. So, Halloween, are you in or out? Amen. So, may sagot na kayo. Sige, alamin po natin ang history muna ng Halloween. Alamin natin to. Ano ba ang pinagbulan nito? Okay. So, Halloween has Christian origins. Bakit Christian origins? Malalaman nyo kung bakit. Mga Kristiyano pa nagpasimuno nito. Pero, huwag kayong mag-alala. Hindi ito yung mga born-again Christian. It's right there in the same meaning, Holy Evening, shortened from All Hallows Eve. Halloween is the evening vigil before All Saints' Day, a religious holiday honoring Christian martyrs. So, ginagaling nila yung mga Christian martyrs noon. All Saints' Day celebrations date back to 4th
century Rome. But Pope Gregory III is the one who set the date to November 1 in the 8th century. Yung November 1, si Pope Gregory III po yung nag-set niyan na magkaroon tayo ng pag-alaala sa mga namatay nating mga mahal sa buhay. The holiday was officially added to the Universal Church calendar in the 9th century. As the holiday spread to Christianized areas, tradition merged with local cultures. And this is the crux of the controversy. Ito na, yung nangyari po noon. No? So Halloween, tuloy natin. Halloween originated from the ancient Celtic festival of Samhain, which marked the end of summer and the beginning of the new year on November 1st. Ito yung kalagitnaan, yung 31st. The Halloween is 31st. Yung magsasalubong, para magbabagong taon, sasalubungin yung first, ganon. So, yun yung 31st. Okay? So, ang belief nila, the Celts believe that on the night before October 31st, the boundary between the worlds of the living and the dead became blurred, allowing spirits to return to earth. Ang paniniwala nila, yung mga kaluluwa babalik sa 31st ng gabi. Amen? Sa 31st, araw ng 31st na yon, babalik sa mundo. Yun ang belief nila. So, All Saints Day, in the 8th century, ito na yung November 1, the Catholic Church established All Saints Day on November 1st to honor the saints. All Saints Day celebrations date back 4th century Rome by Pope Gregory. Yun na nga po. Si Pope Gregory III is the one who set the date to November 1 in the 8th century. So yun, in ang celebration nila, sinasalubong para sa kanila, pag November 1 daw, bumibisita yung mga patay sa atin, so 31 pa lang, no, sinasalubong na ito. No? So yan. So All Hallows Eve, the evening before All Saints Day, was called All Hallows Eve, which eventually was shortened to Halloween. Yung Eve ng 31 mismo. Yun po. So, in syncretism or the combination of different cultural or religious elements, lahat po yung mga religious elements na yon, many of the pagan tradition of Samhain were absorbed into the Christian holiday. Inabsorb din ng mga Catholic natin, mga kaibigan natin Catholic. So sila yung nagsimula nito, yung mga tradition na yan. So, in immigrant influence, si Irish and the Scottish immigrants brought many Halloween customs, such as trick or treats, still recall that, to the United States. Maraming ganyan ngayon. So makita po natin, the trick or treats. This evolved from an old Irish-Scottish custom called guising, where people would perform a trick in exchange for a treat. Yung gagawin ng mga bata dito, pupunta sila sa mga door, kakatok, no? Trick or treats, no? Magbibigay ng mga candies yung mga nasa loob ng bahay. Ano po? So, nang ginagawa nila. Yan. Trick or treat means give me a treat or I will play a trick on you. No? It's a tradition Halloween saying that children use when they knock on doors in costumes to ask for candy on Halloween night. So, humingi sila ng candy. Okay, so yan ang tradition. Now, this one, yung jack-o'-lanterns. While originally carved from turnips or potatoes in Ireland, the tradition of carving pumpkins began with early American settlers, as pumpkins were more readily available. Natutuwa ko sa isang isang YouTube, yung bata, napaka-spiritual. Napunta sila sa mall. Ni-review ko niya yung, in Jesus' name, nakita yung nakakatakot eh. Nakita yung multo, mga zombies, mga nakakatakot na itsura. Ni-review ko niya, Jesus' name. Pagtingin niya sa pumpkin, oh, pumpkin! Iyakap niya biglang. Yan, ignorance kasi. Of course, hindi natin masisi yung bata. Hindi nila alam kasi talaga, no, naiintindihan. Ito ang impluwensya ng mundo sa atin, mga kapatid. Kaya kahit mga believers,
natatangay dito. Ngayon, hanggang saan ba tayo? Ano ba ang distansya natin dito? That's why we should not celebrate or participate Halloween. Bakit dapat hindi tayo nakikiselebrate, nakikipag-participate sa ganitong klaseng gawain? Halloween. So, reminders, may mga anak, may mga pamangkin, may mga apo, may mga kapatid. Para po sa ating lahat ito. Why we should not celebrate or participate Halloween? Number 1, you are inviting evil spirits in your house and partnering with demons. You are inviting evil spirit in your house. Gusto niyo mga evil spirit pumasok sa tahanan ninyo at gusto niyo makapag-partner sa mga demonyo. Tala, partner tayo. Kaya minsan magulo yung nangyayari sa paligid, magulo yung nangyayari sa tahanan natin. Marami tayo mga ini-invite na spirits. We are welcoming those spirits. Kaya ako minsan yung mga laruan ni Gavin, tinicheck ko eh. Baka may mga nakakatakot talaga eh. Minsan tinatago ko talaga eh. Hindi alam ng mami niya tinatago ko. Ngayon meron naman silang popkin na plastic. Parang basket, no? Bulag pa isang mata ng pumpkin. Ang ito bulag. We will see how we can influence si Dayan. So, ini-invite natin ang evil spirits dito. Tingnan natin po sa 1 Corinthians chapter 10 verses 20 to 21. No, I mean that what the pagans sacrifice to demons and not to God. I do not want you to be partners with demons. You cannot drink the cup of the Lord and the cup of demons. You cannot take part in the table of the Lord and the table of demons. Hindi tayo pwede makisalo sa mga demonyo, mga kapatid. Gusto niyo ba makisalo tayo sa ginagawa ng mga demonyo? Mga Kristiyano tayo eh. Hindi dapat tayo na-impluwensahan sa ganito. Teachers, ganun din, no? Minsan nako-compromise eh. Why? Require ng mga teacher, ng mga principal, ng DepEd. But don't you know, sa atin lang talaga, natuloy yung Christian nations tayo ang sumasali sa ganung klaseng nagpa-participate tayo eh. Alam niyo ba sa Middle East, wala itong ganito. Even in Europe, bihira sa Europe ang nakiki-join sa ganyang klase ng Halloween party. Sa Middle East, meron din po ba? Meron, pero sila, mahigpit sila dyan because of their religion. But there are some Christians, sa mga school lang na maybe Christian, mga ganon. Pero sa kanila talaga, sa Muslim, hindi sila papayag. Ayaw nila. So, mahirap, Sa atin, tayo pa mga Kristiyano talagang turingan, tayo pa talagang nag-entertain ng mga ganito eh. We are inviting demons. Sa South Korea, North Korea, bawal sa kanila. Ewan ko, sa atin lang talaga dito meron, no? Mas marami sa Pilipinas, lalo na sa Amerika. Sa kanila nga nagsimula yung mga trick and treats na yan eh. Di ba? So, ano mangyayari? Nakikipag-partner tayo sa demonyo. Gusto niyo ba makasama ang demonyo niyo kapag kakain kayo, patutulog kayo? K-pop. Nakakalungkot, Ang hirap isipin sa ating mga Kristiyano, talagang inaalaw pa natin ito, no? Kaya lang naman talaga, mahirap naman talaga sa atin kasi ipaglaban din kasi minsan required nagawin yun eh. Otherwise, mamimemohan ka. No? So, hanggang saan tayo tatayo? Hanggang saan tayo makikipaglaban? O hanggang saan tayo makikipag-compromise dito? Ba? Pero nakakatuwa, yung ibang religion, they can excuse themselves. Hindi po kami pwede dyan. Number 2, these things are an abomination unto the Lord. Karubal-dumal sa Panginoon. Sabi po sa Deuteronomy 18:10-12, nagalog ko na dito.
Huwag makakasumpong sa iyo ng sino mang nagpaparaan ng apoy ng kanyang anak o lalaki o babae o nanguhula o nagmamasid na mga pamahiin o engkantador o manggagaway o engkantador na mga ahas o nakikipagsanggunian sa mga masasamang espiritu. Yan yun, nakikipagsanggunian sa masasamang espiritu. O mahiko, sumasangguni sa mga patay. Ito yung sinacelebration. Diba? Inihintay mga patay na pupunta daw, 31, bibisita. Sapagkat, ito ang warning, sapagkat sino mang gumagawa ng mga bagay na ito ay karumal-dumal sa Panginoon. Karumal-dumal sa Panginoon. At dahil sa mga karumal-dumal nito ay pinalalayas sila ng Panginoon mong Diyos sa harap mo. Mahirap, no po? Pero, the word of the Lord standing here, karumal-dumal, abomination sa Lord. Ayaw ni Lord ng ganito. Ayaw niya may kahati siya. Ayaw ni Lord na nai-influensyan tayo naman ng klaseng spirit. Kaya minsan, na-adapt natin minsan ang gulo-gulo sa bahay. Ang gulo-gulo ng relasyon. Lagi nag-away-away kasi may mga evil spirit nakapasok sa loob. Even in the church, kala nyo ba wala rin dito? May nakakapasok. Tingnan nyo katabi nyo. Oh, hindi siya yun. Sabihin sa kanya, di ba meron? Tanungin nyo lang. Hindi ko sinabi katabi nyo. Meron. May nakakapasok. Kaya minsan, may nag-preach dito, may mga tulog eh. Hindi may nakakapasok. Di ba? Yung ehelehin ka, papaypayang ka, para makatulog ka. Kaya pag binatulog dito, pinapaypayan kayo. Number 3, these things are unfruitful deeds of darkness. Unfruitful deeds of darkness. In Ephesians chapter 5 verse 11, do not participate in the unfruitful deeds of darkness, but rather expose them. That's why, tinuturo nito natin ngayon, huwag tayong makipag-participate dito sa mga unfruitful deeds of darkness na to, na walang pakinabang. Wala namang bunga ito eh. Wala naman ito mabibigay na magandang bunga sa atin. But rather expose them. Sabihin natin ang truth. At mali ito. Mali itong ginagawa natin ito. Ayaw ni Lord ito. Ito na, nasa last days na tayo eh. Maglilihim pa ba tayo? Magtatago pa ba tayo ng faith natin? Eh, yung iba nga lalakas ng loob eh. Sabihin nila kung anong pananampalataya nila kahit demonyong sinasabi nila eh. Tayo pa mga Kristiyano, hindi tayo tatayo sa katotohanan na mali ang nakikipag-participate sa ganitong gawain. Amen? Dapat mayroon tayo paninindigan dito mga kapatid. Kung ayaw niyong bisitahin kayo ng evil spirit sa bahay ninyo, o saluhan kayo sa kainan hanggang pagtulog. Tingnan nyo ang itsurang to. If you are wearing evil costume, even if you are a princess or prince, you are joining evil spirits. Evil spirit. Look at this. Yung mga batang yan, tingnan yung itsura nila. Ganyan ba ang gusto nyo maging itsura ng anak nyo? Apo nyo, pamangkin nyo. Yan no? Do you want to see your children like this? Mga zombies? Nung pagkakita ko kay Gavin yan, takot si Gavin. Wag. Sabi ko, are you going to wear that costume? No. Ewan ko lang pagdating sa Monday ba? Pero siya inaano ko na eh. Nagulat kasi ako nung pagdating ko namin kahapon. Galing kaming Taguig eh. Nag-celebrate kami ng birthday ni nanay. Pag-uwi namin, pinagbibida niya pa sa akin, Daddy, may costume daw siya. Nakita niya. Tapos may lipstick pa. Black lipstick. Doon nabuksan ang isipan ko. Sabi ko, tama-tama yung nire-ready kong message para dito. Kasi para mabuksan ang isipan natin lahat. Amen? Hindi tama ito eh.
Hindi tayo, papayag ba kayo na ganyan maging itsura ng anak nyo? Pagkapasok sa school? Angel na lang. Sabi, na-propose namin kay Gabi, maging angel ka na lang. May hello. May pakpak. Ganito kasi, di ba? Ang grabe, no? Paano kung maging totoo na yung ganyan? Maging zombie. Ganito palang itsura. Nakakatakot na eh. Kaya mong atimin yan na ganyan. Tapos, makita ka dito, praise the Lord tayo dito. Tapos makita yung anak mo, apo mo. Di ba? Ganyan ang ginagawa. Ganyan ang itsura. Di parang wini-welcome mo pa rin. Ano? Parang, di ba? Oh, itong mga ito paalala naman to sa may mga negosyo. Do you want to see your shop like this? Oh, may mga kapag po natin may mga negosyo, mga tindahan, may kainan. Para mas attractive. Siyempre nga naman, may mag-date, Halloween date. Gusto nila ang style ng nila, di ba? May mga decoration, may mga sapot-sapot, kung ano-ano mga nakalagay. Ganyan ang itsura. Para makabenta ka ng marami, kailangan ganyan ng ang design ng shop mo. Panalangin natin, yung mga kapatid natin, na may mga negosyo, may kainan, may mga milk tea, hindi gagawa ng ganitong bagay. Alam niyo kung bakit? Hindi naman doon nakasalala yung kita ng ating pong negosyo, di ba? Sa Lord yun eh. Unang-una, pinag-pray na natin yung business na yon na sa Lord. Tapos, we covered them with the holy blood of Jesus, lahat ng protection. Tapos, eventually, makikita natin ganito, may mga ganyan sa may mga nakadecorate na mga ganyang klase, mga, di ba? Nakakatakot. Meron pa nga dyan, di ko ba nasama dyan, yung bahay. Bahay nga, ginawang kala mo, sementeryo. Ang pangit, ng itsura. Sa isang araw lang, pwede ka, sige, kung walang benta, di okay lang. At least, di ka nakipag-compromise. Kesa naman makabenta ka, tapos ganyan naman itsura. Nag-welcome ka ng mga evil spirit. Paano yung the rest of the days? The rest, ng mga following days, weeks, months, years. Kamusta ang negosyo mo? Because you invited spirit. Evil spirits. Sana ma-realize ng ating mga kapatid ito. Kaya inopen ko na eh. Kasi malapit na to eh. Para maging aware po tayong lahat. Huwag nakita naman natin mga ganun. Huwag natin agad condemn. Siguro palalahanan natin. Kaya nga, sinasabi na natin to eh. Para makita nila, oo nga, hindi tama ito. Amen? Sino ba dito may mga negosyo? May mga kainan. Ayan. Baka may putong itim dyan o cake na itim. Tapos may vampira. Happy Halloween. Yung cake, Christmas deco na lang. Huwag tayong ma-compromise. Huwag tayong manghinayang sa benta kung evil spirit naman i-invite natin. Amen? Kaya mapalad din yung mga bata na nag-aaral sa Christian school eh. Totoo yan, mapalad. Kasi, hindi naman talaga ipopromote ng school yan. Shikem. Kila Pastora Ivy. Christian yan, di ba? Hindi nila promote yun. Pastora yun. Di ba? Ano pa ba? Meron pa mga Christian dito na dito sa Methodist. Doon nag-aaral yung anak ni G. Ford, si Bash. Ang dami nga natutunan daw ni Bash na mga memory verse eh. So, ayun, yung kay ate Kay ate Roda, ano bang school yun? Christian ba yun? Christian school? Christian school yung kay ate Roda. Sa mama mo, di ba? So, yun. Hindi yun nagtuturo ng ganon.
Siyempre, no? Christian school nga eh. Tapos hindi mo kademonyohan. So, mapalad yung mga... Ako, nagturo ako sa private school, Christian school. Hindi namin ginagawa yan. Wala kami kanyang klaseng activities. Alam niyo kung bakit? Ginawa na kasi negosyo yun eh. Kaya ano eh. Di ba? Nagtingin ako, alam niyo, bilyon talaga yung mga costume pa lang mga sales sa US. Maski sa Pilipinas eh. Malamang ang shopping ngayon, kumikita, tsaka ang Lazada. Dahil maraming order na yun, mga costume. At mga decors. Ba? Ginawa na negosyo eh. Kaya lang, nakukompromise ka. Kaya kung negosyante tayo, mga kapatid, iwas na tayo dito. Hindi tama ito. Kung kaya nating ipaglaban to, maging sa mga apo, anak natin, pamangkin natin, laban natin. Amen? Dahil si Lord ang ating provider ng mga pangailangan natin. Hindi tayo malulugi, huwag tayo matakot. Ito po ang magandang dahilan to kung bakit eh. Bakit natin dapat hindi tayo mag-participate, mag-celebrate nito? Number 4, we cannot live both in light and darkness. Hindi tayo pwede mamuhay na sa kadiliman at liwanag. No? Yung tawag dito, sa luwahan tayo, minsan okay. Minsan, mag-praise the Lord tayo dito pag sa labas naman eh. Nakikijoin tayo sa mga ganung bagay. We are entertaining bad spirit. Di ba? So, mali eh. Ang tinan niyo po, sa Ephesians chapter 5 verse 8, for you were at one time darkness. Dati yun eh. Nandoon tayo sa kadiliman eh. But now, you are light in the Lord. Walk as children of the light. Ilaw na tayo ng mundong ito eh. Ano po? Walk as children of the light. Yung nagliliwanag ka talaga. Hindi yung nakikiayon ka sa ginagawa ng sanlibutan ito. Nakikipag-compromise ka. Amen? So dapat, yung mga anak natin, mamaya, papaliwanag ko to pag sa DRT, bumisita kami, sasabihin ko talaga to eh. Hindi ako mahihiyang. Alam nyo, very open na ako sa mga bata ron sa DRT. Talagang medyo dati, nag-iingat pa ako eh, pero ngayon, very bold na ako sabihin kung ano yung mali. Mali. Kung ano yung tama, tama. At nakikinig naman sila. 4 years na eh. Diba? Alangang bang... Ayun na, kumakain na sila kahit paano ng mga karne, hindi ng gatas. Talagang very bold na ako pag sinabi ko sa kanilang, anak, mali eh. Anak, dapat ganito eh. Naiintindihan, hindi na sila natitisod, hindi na sila, ay, hindi ako na nga umattend. Hindi po eh. Talagang ano na sila eh. Medyo may kalaliman na talaga sila sa salita ng Panginoon eh. Naiintindihan na nila eh. Alam na nila yung isang member doon eh, na umatin sa atin na bata eh. Ang kapag-anak pa niya, ay kapatid niya pa, Iglesia ni Cristo eh. Ayoko doon, pastor. Gusto ko dito sa atin. Alam niyo na yung salvation eh. Alam niyo na kung sino ang sinasambay, na totoong sinasamba. Nasa liwanag tayo mga kapatid. Aalis ka ba sa liwanag? Patuloy ba tayong papa-impluensya sa kadiliman? Na po, when you accept Jesus, you are already separated from darkness. Nung tinanggap natin si Jesus, wala na tayo sa kadiliman. No? The moment we accepted Jesus as Lord and Savior of our lives, wala na tayo noon. We are not under that darkness anymore. Sabi mo sa tabi mo, wala ka na sa dilim. Nasa liwanag ka na. Huwag ka nang bumalik. Amen? Huwag na tayong bumalik pa doon. And, tinan niyo po ito, number 5, we are no longer resident of this world but in heaven. Hindi na tayo kailangan mag-participate dito eh. Hindi tayo kailangan makiselebrate eh. Bakit? We are no longer resident of this world but in heaven. Hindi na tayo dito taga-lupa. Taga-langit na tayo. Amen? Temporary lang itong nandito tayo sa lupa.
Mas mahaba yung panahon natin gugugulin sa langit. Forever na yon. Last night, when we attended dun sa funeral service nung kaibigan ni Debs, dyan lang sa may Villarama, kapitbahay nila ng LOG, tapat nila Brian. Andun kami kagabi. I was able to speak din po kahit paano pinanalangin namin sila at sinabihan namin talaga sila. Pansamantala lang po ito na tayo nagkakasama ngayon kasi darating panahon, uuwi din tayo sa langit. Kaya yung patay na ito, sabi ko, pansamantala lang yan. Temporary lang tayo dito eh. Huwag kayong malungkot dahil magkasama-sama rin tayo sa langit. Mga kapatid, pansamantala lang tayo nangyayari dito sa mundong ito. Dahil taga-langit na tayo eh. Dapat ang ginagawa natin yung mga bagay na mapanglangit. Gawaing mga kalangit. Amen? Amen? Sino mo dito yung taga-langit na? Baka may naliligaw pa. Amen. Taga-heaven na tayo. In Philippians chapter 3 verse 20 says, "But our citizenship is in heaven." Yan na, sinabi sa Bible. Our citizenship is in heaven. And we also await a Savior from there, the Lord Jesus Christ. Naghihintay na ang Panginoon sa atin doon sa heaven. Are you excited to meet our Lord Jesus Christ? Amen. Sabay-sabay na tayo, no? Huwag na isa-isa. Sabay-sabay na lang tayo para mas maganda. Kaya dapat maging aktibo tayo sa pagbabaging salita ng Diyos eh. Kapag nasaturate na ng gospel ang buong Pilipinas, ang buong mundo, darating na si Jesus. Yun ang signal na kapag naabot na ng salita ng Diyos, kaya tayo mga missionaries, no? Kaya very active po ang mga missionaries ng international teams at karamihan sa atin nag-i-involve na. Yun po yung trabaho natin. Gusto natin dumating na ang Panginoong Hesus para hindi na isa-isahin pa tayo. Mahirap, nakakalungkot. Mas maganda yung sabay-sabay tayo at yung mga mahal natin sa buhay na nauna na, pakita na natin sila agad. Amen? Minsan, sa atin din, sa buhay din natin, masyado tayong busy sa maraming bagay. Ano po? Hindi ko naman naalis yun. Kailangan doon natin talagang kumita. Pero pag sobra na, puro trabaho na lang, parang may mali na doon. Dapat may panahon ka pa rin talaga sa pag-aaral ng salita ng Diyos, sa pakikinig ng salita ng Diyos, sa pag-attend sa mga gawain, sa pananalangin. Kaya importante yung ating prayer meeting, importante po yung Sunday service natin. So, natutuwa ako dahil halos karamihan sa atin umaatin na sa prayer meeting. Parang same faces din ah. Nakikita ko sa prayer meeting tsaka sa gawain natin every Sunday morning. No? Alam nyo, yun ang pinakamasarap sa atin eh. Na po, nung isang araw may kausap ako, taga Bicol, isang missionary din. Sabi niya, Pastor, nag-breakthrough sa amin dito sa prayer. Sabi niya, si Pastor, hindi. Pastor Boying, na-assign po siya doon sa business sila, Pastor Gani, sa Dignity, yung gumagawa ng langis, po ng oil. Alam nyo, sabi niya, yung mga pastor doon, nagka-participate sa prayer, sa Dawn Watch. Active sila ngayon sa pananalangin. Sabi ko, alam niyo, Pastor, kami rin. Sabi ko sa kanya, kami rin. Alam mo ba? Dati, ilan lang kami umaatin sa prayer meeting. Ngayon, nag-breakthrough din. Ang dami na rin umaatin sa amin sa prayer meeting. At na-discuss ko sa kanila yung pinag-usapan natin. Sabi ko, para mas ma-maintain pa yon. Nagkaroon kami ng mga prayer partners. Nagkaroon kami ng mga ipapanalangin namin. At nagkaroon kami ng babantayan namin ng isa't isa. Para re-remind namin na may gawain kami every Sunday tsaka every Wednesday. Sino po yung nakagawa nun? Sino po yung nag-remind? Sa kapartner niya. May nag-remind ba? Wala rin yung nag-remind. Pati yung nag-remind, wala rin. Present naman lahat. O no? Baka yung natin ha? O as Ate Gina, yan. Andi dito ngayon. Na-remind natin yan. Praise the Lord.
Hindi. Si Ate Presi na wala. Ano po, maganda yung remind natin ng isa't isa eh. No, para lagi nating nakakasama sa fellowship, nakakamiss. Nakita namin si Ate Gina kagabi, kaya pala nilid kami ni Lord, umikot kami dito sa... Friday night ba yun? Tama, Friday night. Kasi galing kami sa naghatid kami ng kaibigan nito. Sa Lamayan, naglamay kami. Tama, kaya pala nilid ako dito tayo daan. Pala makikita ko si Ate Gina. At ang haba ng kwentuhan namin. At nakaka-encourage naman si Ate Gina dito sa atin ngayon, sa harapan ngayon. Praise the Lord. Amen? Yun, no? Nakaka-excite talaga no? Kaya sa prayer meeting, pag nawala ang isa, parang, ba't nawala siya? Di ba? Kakalungkot. Si Ate May, no? Praise the Lord. Malakas na ngayon. No? Amen? Pinagaling ni Lord. At makita na natin yan sa... Sino naman nawala? Ba't nawala ngayon dalawa? No? Mga Malaysian girls ko, wala. Naiwan si Ate Lynn. Nakikinig naman sila ngayon. Online. No, may mga sakit. No? Maganda yung pinapalalahanan natin bawat isa eh. Nagkikita-kita tayo lagi every Sunday, tsaka Wednesday, press fire natin. Alam nyo, yan yung makita nating pag-grow ng church. Mga kapatid, yung lahat tayo nagka-participate. Nagpapalalahanan tayo. Tayo rin naman talaga magpapalakasan sa atin, bawat isa natin. Sino ba bang magtutulungan? Sino ba bang mag-remind sa atin? Yung mga sa labas? Hindi, tayo rin yun eh. Amen? Bakit? Dahil tayo ay mga residente ng langit. Amen? Dapat, ready ka na. Kaya nga pagdating sa worship, dapat sumasabay din tayo. Bakit? Nagka-practice tayo dito eh. Pagdating sa langit, grabe, wala nang yung pahinga na puro worship doon eh. At di ka naman mapapagod. Kasi ka na eh, glorified body ka na eh. Wala nang pagod-pagod doon. Hindi na physical yung mo, no? Talagang magdamagang worship, mag-i-enjoy tayo sa presence ni Lord. Glorified body na, so ang sarap ng pakiramdam. Paano kung dito wala ka masyadong alam na kanta, hindi ka kumakanta, nakatahimik ka lang. Pagdating doon, ano ba yung lyrics na yun? No? Na dapat kumakanta rin tayo. Amen? Dapat nag-worship tayo. Pagka sinabi ng worship leader, let's worship! Let's worship the Lord! Taas ang kamay! Sa isang malakas sa tinig. Amen? Totoo yun. Dapat may malakas sa tinig tayong sinasabi para sa Lord. Hindi yung... Ano ba? Parang nakapikit lang, di mo alam kung natutulog o ano. Hindi oras ng prayer, no? Pagka nag-worship tayo, hindi pwede nakaganon lang. Hindi oras ng panalangin, oras na ng pagsamba. Minsan, nag-pray ka, oras ng pagsamba. Huwag ka muna mag-pray, samba tayo sa Lord. Kailangan ni Lord, wala mo nang hingi-hingi. No, hindi pagpunta sa church, laging hingi ng hingi. Kailangan magpasalamat sa Lord, mag-worship sa Lord. Amen? Alam naman ni Lord yung needs natin eh. Sabi nga ni Lord, di ba, hindi mo pa nga sinasabi. Alam niya na eh. Ba't hihingi ka pa ng hingi? Nung hindi po ito, pagpunta sa church, manghihingi ako. Magbabawas ako ng kasalanan. This is a worship center. Amen? Kailangan natin mag-worship, magbalik ng papuri sa Panginoon. Kaya nga last Tuesday, hindi na tayo nakapag-foundation class. Kinulang na ng oras. Kasi ang dami nagpasalamat sa Lord eh. Ang dami nagbalik ng papuri sa Panginoon eh. Mas maganda yun. Nag-iisip naman ako, ano kaya gagawin ko ng schedule? Ayos schedule. No? Pinag-aralan ko pag-uwi ko. Okay naman talaga yung nangyari, pero nawala yung foundation class. Kailangan pa rin meron eh. Pero no, salamat sa Lord. Ang dami talaga nagpasalamat sa Lord. And I know, natutuwa si Lord sa atin. Amen? Kasi punong-puno tayo ng pagkapasalamat. Hindi lang tayo lagi hingi ng hingi. Amen?
Yan, in conclusion, may kili naman talagang papaliwanag natin to kasi gusto kong maintindihan lang natin maigi. Ano ba ang tayuan natin? So within the context of celebrating Halloween, that this truth remains. We are defined by our actions and how closely our heart is aligned with God's desires. Again, within the context of celebrating Halloween, this truth remains. Ito yung talagang nanatiling katotohanan eh. We are defined. Dinidescribe kung anong klaseng mananampalataya tayo by our actions. Ano ba? Are you in or out? Makikisang-ayon ka ba? Makikipag-compromise ka ba? Makikita sa action natin yan. Makikita. And how closely our heart is aligned with God's desires. Ano ba ang pamantayan ng Panginoon? Ano ba ang position ni Lord dito? Ano ba ang gusto mangyari ni Lord? Ma-compromise ka? Or paglabanan mo? Tayuan mo kung anong tama. Tayuan mo kung anong sinasabi ni Lord. Tayuan mo kung anong sinasabi sa Biblia. Mga Christian tayo, mga kapatid eh. Dapat alam natin kung saan tayo nakatayo. Amen? Dapat ito ang lagi natin pinangahawakan. Now, choose now whom you will worship and serve. Ito ang hamon. Choose now whom you will worship and serve. Mamili ka ngayon. Sino ang paglilingkuran mo? Sino sasambahin mo? Mamili ka ngayon. Sabi po sa Joshua chapter 24 verse 15. If you have no desire to worship the Lord, choose today whom you will worship. Whether it be the gods from your ancestors, worship beyond the Euphrates, or sa atin naman, yung mga pinamana sa atin ng mga ating mga nununo, na mga, ano ba to? Mga kasabihan, mga Diyos-Diyosan, ano ba to? Yung mga, gimat. No, yung mga pinapamana sa atin ng mga katuruang hindi tama. Yung mga itong mga celebration na ito na tinuturo sa atin na hindi naman tama. Pamahiin. Correct, that's the word. Pamahiin. Mga sabi-sabi. No, yung pagkatapon ko ng tubig pag madilim, bari. Ano yun? Speaking in tongues ba yun? Bari. Naririnig ko sa nanay ko yun. Tabi-tabi po. Nakikiraan ka pa, nakiki-excuse ka pa sa masamang espiritu. Pera usog. Oy, lalawayan ka pa. Nalawayan ka pa, parang di... Mamaya may virus pa yun, lalo ka pa nagkasakit. Ano? Or the gods of the Amorites in whose land you are living. But I and my family will worship the Lord. Pwede ba sabihin niyo mga sarili niyo? But I and my family will worship the Lord. Yan dapat tayo, mga kapatid. Amen. Dapat iwasan natin itong klaseng mga katuruan. No? Mga pamahiin na hindi naman talaga kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon. Amen? Mahirap makapag-compromise. I'm sure marami tayong makakalaban dito. Pero mas mabuti na yung nasa tama ka. No? Kaysa naman gumagawa ka ng mali. Hindi ka lugod-lugod sa Panginoon. Of course, isa lamang to sa pinag-uusapan natin dahil ito yung panahon na mag-celebrate tayo. Marami pang ibang dapat natin pag-usapan na dapat natin iwasan at wag gawin. Of course, iba pa rin yung mga kasalanang ginagawa na hindi tama talaga. Pero ngayon, kasi aharapin natin to eh. This coming November 1, October 31, at sa mga schools, nangyayari to eh, sa atin eh. Ano ang katayuan mo dito bilang isang Kristiyano? Choose now. Mamili ka. Mamili ka, kapatid. Makikipag-compromise ka ba? O tatayo ka sa pananampalataya mo? Amen? Isa lang to sa halimbawa na mga itinuturo sa atin, no, na mga
tao noon pa mga ninuno natin, mga matanda. Dapat marunong tayong tumayo bilang isang Kristiyano. Amen? Shall we all stand? Hallelujah. Panginoon, nagpapasalamat po kami dahil tinuturuan mo kami ngayon, Lord, kung paano po kami manindigan sa salita mo, Panginoon. At kung ano po yung talagang tama na dapat namin gawin. Maaring marami po kami, Lord, masagasaan. Maaring may magtampo sa amin. Maaring merong magalit. Pero Lord, kung talagang tatayo kami sa iyong katwiran, pamantayan mo, Panginoon, mas masarap, Lord God, ang manindigan sa iyong salita. Mas masarap, Lord God, ang maglingkod sa iyo, Panginoon. And we ought to obey you. We ought to obey God rather than man. Rather than this kind of traditions and beliefs, Lord God. Mas pipiliin ka po namin, Panginoon. Mas ikaw po ang aming sasambahin, pupurihin, paglilingkuran, Panginoon. Salamat sa iyo, Lord, sa malinaw pong salita mo, nag-remind sa amin ngayon. Salamat, Panginoon. Dalangin po namin, yung mga kapatid po namin na nakapakinig to, Lord God, ay magkaroon po, Lord, ng pagnanasa, Lord Jesus, na ma-apply talaga sa kanilang mga negosyo, sa kanilang mga anak, apo, pamangkin, o sa kanilang mga kapatid, Panginoon. Dalangin po namin, Lord, na tumayo po kami at manindigan sa iyong makapangyarihang salita. Salamat, Lord. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa mga katuruan mong ito. Muli, Lord, binabalik po namin sa iyo ang papuri, ang kadakilaan at pasasalamat sa makapangyarihang pangalan po namin, Panginoong Jesus. Amen at amen.